Kamusta na, ina? 13 taon na po ang nakaraan, ngunit sariwa pa rin sa isipan ko. Ramdam na ramdam ko pa rin at naalala ang sakit ng nakaraan. Sinong Simon? Ano kaya ang ginagawa niya rito? May tutulong po ba ako, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo po, sa mismong pook din po tayo nagkita noon. 13 taon na po ang nakaraan. Kayo po ang nagbigay sa akin ng isang pakikiramay. Sa palagay mo, sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra na ang pagkakalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Maaari kang mamatay sa aking mga kamay. Ang pagkabunyag nito ay sisira sa plano kong paghihiganti. Mali pa lang pagkakakilala ko sa inyo, senyor. Totoo nga ko pa rin ito. May 13 taon na ang nakalilipas upang dakilayan ng isang kaibigan. At ako'y muling nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Hindi ko akalain na ang lason ay lubusan ng kumalat sa lipunan. Ang kabataan ay wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin. Hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung di dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ay tuluyang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman magiging wikang pambansa ang wikang Kastila. Itatago lamang ng wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Mali ang iyong inisip, Ginoong Simon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Sumama ka sa akin. Sabay nating isakatuparan ang mga plano laban sa mga mang-aapi. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako ay may pangarap din. Gusto kong makapagtapos at gusto kong isang maging ganap na doktor. At ano? Ano naman ang iyong mapapala kung ikay makakapagtapos? Makikita mo bang malaya ang ating bayan? Makikita mo bang masaya ang ating mga tao? At ano? Hahayaan mo na lang ba ang iyong ina, ang iyong kapatid, na mabulok sa ilalim ng lupa? Tinatapak-tapakan ng mga taong mismong sila ang pumatay sa kanila. Anong nais mong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko kaya silang ipaglaban? Ako ay isang hamak na estudyante lamang. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukay ng aking ina at ipaharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong Kastila lamang. At kung ibibigay ko ang aking tulong, Ginoong Simon, mababa man ang hatol ng hukuman, wala na silang magagawa. Hindi na maaaring maibalik ng kanilang pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na lamang natin silang manahimik. Wala na rin naman ako mapapala sa aking paghihiganti. parehas lamang tayo, Basilio. Hindi ko hinihiling sa iyo na itago mo ang aking lihim. At kung ito ihayag mo, ay tiyak na wala rin namang maniniwala sa iyo. Gayunpaman, kung magbago ang iyong pasya, ay hanapin mo ako sa aking bahay, sa eskolta. Gabi na, umuwi ka na, Basilio. Tama kaya ang aking pagpapasya? Bahala na. Kailangan mo ba talagang magpakaalila kay Hermana Penchang? Wala na pong ibang paraan, Inko. Kahit lumusot sa karayong may gagawin ko para lamang mailigtas si Ama sa kamay ng mga tulisan. Ngunit may iba pa sigurong paraan. Naisanla ko na po lahat ng mga lahas ko. Pera na lamang sa agnos na binigay ni Basilio. Pero kulang pa rin po. Gabi na po, matulog na kayo. Talaga namang napakabait ng tadhana. Sinuswerte talaga ako. Oh, Simon! Sumali ka sa amin. Magandang umaga, Kapitan General.
Magandang hapon, General. Anong nariyan ngayon? Humihingi po ng paitulot ang mga kabataan. Nais po nilang magpatayo ng paaralan sa wikang Kastila. O ano sa palagay nyo? Makatarungan po. May mga bagay na dapat isaisip, bukod sa hindi napapanahon ng kahilingan. Kahina-hinala ang kanilang hakbang. Maring may sikreto silang binabalak. Isang tahimik na pag-aalsa, isang pagimagsik ng sandatay papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng mga binata. Pawang kilala sa pagbabago. At si Sagani na pamangkin ni Padre Florentino. At isang batang nagngangalang Makaraig. Isang binatang mayaman at nakalulugod. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mayaman at iniluluhod ng kondisyon na yan. At isa pa, nag-aaral ng medisina si Basilio. Gayon pala, itala ang mga pangalan iyan. Ngunit General, ngayon wala pang nagsumbong laban sa kanila. Ang kahilingan nila ay kabutihan at dapat lamang na ituloy. Ngunit ang mga Indio ay hindi na kailangan mag-aral ng Kastila. Kawawang mga mag-aaral. Mga Ginoo, ipagpabukas na lang natin ang talakayan. Gusto ko na mag-almusal. General, ang anak ni Kabesang Talis na si Huli ay humiling kay Padre Camora na palayain ang kanyang ama. Bueno, pakawalan siya! Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at sinabi ang nangyari sa Los Baños. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan nila ang kataas-taasang lupon ng paralang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. Ang sabi niya, si Don Custodio yung kasunggani ng lupon ang magdedesisyon. Ngunit kung hindi sasang-ayon sa Don Custodio. Sinabi ko rin yan kay Padre Irene at sinabi na malayo na raw ang ating nararating. Nagawa na ang ating kahilingan na maiumang sa isang kapasyahan. Ngunit kung makukuha natin si Don Custodio sa ating panig, tiyak na ang ating tagumpay. Pero, sa paanong paraan? Dalawang paraan lang ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang inchik na si Quiroga? Ang mananayaw na si Pepay. May isa bang paraan pa. Maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogado ni Don Custodio. Oo, siya nga. Kamag-aral siya na aking main. Ang problema ay kung paano natin siya malalapitan upang kausapin si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyang isang mananahi? Wala na ba yung paraan pa? Bukod sa paghandog sa atin ng mga kalaguyo. Huwag ka na ngang maarte. Isipin mo na lang ang mga ginawa ng mga manggagawa. Kilala kong babae noon si Matea. Huwag mga Ginoo. Gumamit muna tayo ng mabuting paraan.